Jesus, thank you for calling us here all together to experience your great love for us and our love for one another. Be with us in our study and sharing. May you be glorified in our study and sharing, and that we may listen to your teachings, that we be healed of our sicknesses and delivered from the effects of our sin. This we pray in your name, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Topic po natin ngayon. Magandang gabi po, magandang umaga. At sa ating Oo, sister na bagong dating, bagong oo, attempt. oo. Welcome po, Sister Lisa. Ang gospel, ang topic po natin ngayon ay Gospel, Mark chapter 7, verses 14 to 23. Again, Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside the person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them." After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. "Are you so dull?" he asked. "Don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body." In saying this, Jesus declared all foods clean. He went on, "What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person." The Gospel of the Lord. Praise to you, To Lord you, Jesus Lord Christ. Jesus Christ, no? Ah, bago po ako mag-share, pasalamatan po natin si Ate Edith, no? Si Sister Edith. Siya po nagbabayad ng ating Zoom, no? Almost 10,000 po 'yon. Uh, for 4 years, no? For almost 4 years na. Nagbunga naman, no? Yung kanyang generosity. Kasi ang purpose po ng Christ Family Prayer Group, una, personally sa atin, matuto tayo kahit pa paano. Pangalawa, yung ating spiritual life, no? Pangatlo, marunong rin tayo mag-handle, no? At yung mga taong naimbitahan natin, sila rin po in the future, kaya na rin po nila mag-handle ng Bible study at sharing, no? Itinataas ko kay Lord si Sister Jessica, si Ate Emily, si Min, si Risa, si Sister Risa, si Sister Karina, si Brother Alvin, ang Armor Prayer of Faith Prayer Group at San Martin de Porres Church, no? Yung gospel ngayon, parang no? Self-explanatory na, no? Pero maganda laliman po natin, no? Kaya sinare ko sa inyo yung reflection ni Father Luciano tsaka ni Pope Francis, no? Tungkol sa gospel reading for today. Si Father Luciano, alam po natin, namatay na, no? Pero maganda po yung naiwan niyang ministry. Yung mga naiwan niyang mga buhay pa, sila po magpapatuloy ng kanyang apostolate, no? So, ganun din po sana tayo. Pag wala tayo sa mundong ito, at tinawag tayo ni Lord, may magkapatuloy ng ministry ni Jesus sa pamamagitan ng programa na ating inilunsad, no? Lahat po ito sa kanyang karangalan, for the salvation of souls, na lahat po ay makarating sa langit, no? Ayun po ating panalangin lagi, no? Kaya tayo tuwing Wednesday nandito.
Ah, yung gospel, bibigyan ko po kayo ng background kasi, no? At Ten Commandments lang po yung binigay ni God, no? Through Moses. Out of these Ten Commandments na i-share ko sa inyo, yung mga leaders ng Israelites, gumawa sila ng 613 na batas para ingatan yung Ten Commandments. Pero sa ganitong pamamaraan nila, marami dito sa ginawa ng batas, nakakapang-api na sa tao. Hindi nakapagpalaya, no? At nawala ng intensyon ng batas. No? Kaya pinakita ni Jesus sa kanila na masyado kayong mitikuloso sa panlabas na gawain, samantalang ang pinaka-importante yung nasa sa loob nyo. Kasi ang nasa sa loob nyo ay yun ang magdadala sa inyo kung kayo mapupunta sa langit o sa impyerno. No, ito po yung konteksto nito. No? Ibig sabihin, so si Jesus hindi against sa Mosaic law. No? Kasi siya nagbigay niyan eh. Nung kay Moses, no, Mosaic law, siya nagbigay niyan eh. Ang ano siya sa mga ginawa nilang mga batas, yung 613, na minsan na hindi na tama. Di ba na-share ko sa inyo lagi, bakit si Jesus gumagawa ng mga milagro kapag Sabat. No, sabi lagi ng mga religious leaders, daming araw pwede ka magbilagro, mag-heal. Bakit di tiyataon pa sa Sabat? Kasi yung Sabat, na commandment ni God na keep the Sabbath holy, masyado nilang gumawa sila ng mga rules na na hindi na tama. No, halimbawa sa Sabat, ah ano, hindi ka gagawa ng kabutihan kasi work yun work eh. So healing is work. Sabi ni Jesus, ang Sabat para sa kabutihan. Pero yung ginawa niyong batas, nililimit nyo ang purpose ng Sabat, no? Ganon. So yung paggawa ng kabutihan, sabi ni Jesus, dapat yan ginagawa yan sa Sabat. Kaya tayo, Sunday natin, yung Sunday rest natin, ginagawa natin ang Sunday natin sa pagbisita sa may sakit, magbisita sa mga kaibigan, mga banding-banding, nakapag-rest tayo sa mga work natin, sa material things, mabigyan ng focus yung ating spiritual na bagay, no? Ayun po yung mga batas, no? Ngayon naman, sinasabi naman ni Jesus, eto ngayon, metikuloso masyado sila. Ito, bagay tama naman bago ka kumain, kailangan maghugas ka ng kamay, di ba? O may mga pagkain din sila pinagbawal, no? Bawal ka kakain ng mga yung mga pagkain may dugo, no? May mga pagkain nakalagay po to I'll give you an example, no? Sa Acts chapter 10, no? Verse 15, no? Bago po ako magtalakay diyan, no? Sa Acts 10, 15, nagdadasal po si San Pedro, si Saint Peter. Habang nagdadasal si Saint Peter, may dumating na parang malaking blanket at ang daming pagkain. Nung mga pagkain, mga pinagbabawal ng Hudyo. Sabi ni Saint Peter, Lord, hindi ako kumakain yan. At sabi ni Peter, ni Lord pala, lahat ay declare kung good, clean, kanin mo. Babasahin ko sandali lang Acts 10:15, no? Nakalagay. But Peter said sa 14, ito muna. He saw a large sheet coming down, lowered to the ground by its four corners. In it were all the earth's four-legged animals and reptiles and the birds of the sky. A voice said to him, Get up, Peter, slaughter and eat. No? Patayin mo at kanin. Sumagot si Peter, Certainly not, sir. For never have I eaten anything profane and unclean. The voice spoke to him again a second time. What God has made clean, you are not to call profane. No, kaya para ang sinasabi ito, po sinabi rin sa gospel natin, no? Jesus declared
all food na pwede yung kanin. No? Kaya may mga ibang sekta na may pinagabawal na pagkain dahil ayun daw utos sa Old Testament. Pero si Jesus, sinabi niya, pwede, pwede. No? Kaya, of course, ingat din tayo naman. Kunyari, okay kumain ng baboy. Huwag natin babanatan yung taba. Ingat naman tayo. No? Oo. Pero sabihin pwedeng kumain ng baboy, no? Pwedeng kumain ng dinuguan, no? Pero maayos dapat ang pagpapagawa, no? Malinis, no? Pero hindi po talaga yan ang issue. Parang lang yan ginamit lang ni Jesus yung batas ng mga Pariseo at Eskriba tungkol sa mga clean and unclean food, ginamit lang niya para sa mas malalim na reality. No, sinabi nga ni Father Luciano, no, Feloni, yung mga pagkain natin, hindi po nakakadumi sa atin yan, no? Kung hindi mga ipinapasok nating mga bagay, na halimbawa yung mga masamang mga napapanood natin, yung mga masamang naririnig natin, mga masamang ginagawa natin, na ipinapasok na sa atin, ayan ang nakakadumi sa atin, no? Yung mga kasalanan, no? Ayun po ang sinasabi ni Father Luciano, eh. Ganoon din sabi ni Pope Francis, no? Ang mahalaga, sabi ni Pope Francis dito, Jesus reminds us what truly matters to God is what is in our hearts. It is not what enters us from the outside that makes us unclean, but rather what comes from within, no? So, sinabi po niya, the essence of a good life is not found in our appearance, in our possession, or external achievements. Rather, it flows from within, from the love, kindness, and goodness that we choose to nurture in our hearts, no? Kaya sinasabi ni Pope Francis dito, sa ating puso ay kailangan i-nurture natin yung love, kindness, goodness, generosity, no? In the fruit of the Spirit, no? Na alam naman natin sa Galatians 5:22, no? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, humility, self-control, and gentleness, no? Ayun dapat i-nurture natin, no? Hindi po yung mga outward appearance, mga possessions natin, o external achievements, no? Kung babasahin niyo yung first reading kanina, yung first reading kasi ng gospel kasi, tungkol sa Genesis po yan eh. It is about the tree of life. The tree of life, no? Yung tree of life, ayun po, pwede mong kanin lahat, no? Except the tree of knowledge between good and evil. Ano ba yung tree of knowledge between good and evil? Ang tree of knowledge between good and evil, ang ibig po sabihin niyan, tayo po ang nag-decide kung ano ang tama at mali. Ayun po ibig sabihin yan. Hindi po yan yung parang mansanas na kinain ni Adam and Eve, no? Hindi po yan. Ang ibig sabihin ng tree of knowledge between good and evil, tayo po ang nag-decide kung ano ang tama at mali. Baliktad. Dapat ang Diyos ang nakasabi kung ano ang tama at ano ang mali. Ayun po yan. Kaya kapag tayo po ang nag-decide kung ano ang tama at mali, we are eating the tree of knowledge between good and evil na mababasa natin sa Genesis 2 na first reading ngayon sa misa before the Gospel of Mark. Kaya siguro for our spiritual well-being, tanungin natin, sino ba nag-decide kung ano ang tama o mali? Ako ba? Ang tao ba nag-decide? Halimbawa, tao nag-decide. Okay yung contraception. Okay ang abortion. Right daw nila yun eh. Hindi tao mag-decide kung ano ang tama at mali. In that case, they have eaten the tree of knowledge between good and evil. Kaya tayo, pag sinabi natin, mali ang contraception, mali ang abortion, mali ang maraming
Mali ang fornication, that is sex outside of marriage, na mali ang abortion, mali ang masturbation, mali ang pornography, we are eating the tree of life. Kasi ang nag-decide ng tama at mali ay si God, hindi tayo. Okay na po yun? Yun po yung first point, no? Kaya pag nabasa nyo sa Genesis, nung sinabi ni Jesus ni God na huwag kayong kakain ng tree of knowledge between good and evil. Ang ibig sabihin nun, huwag kayo ang mag-decide kung ano ang tama o mali. Ang Diyos dapat ang mag-decide kung ano ang tama at mali. Halimbawa, same-sex marriage or relationship, homosexual relationships, na okay lang yan. Karapatan namin yan eh. Dapat equal lahat tayo, equality. Mali. Kasi ang nag-decide ng tama at mali ay ang tao. Dapat ang Diyos. Sabi ng Diyos, mali ang homosexual relationships. Tapos na. Pero ini-insist sila, ginagawa nila batas and everything, no? Kaya, ayun po ibig sabihin natin, no? Kaya, reflect tayo lagi. Ano ba ang sinasabi ng Diyos kung ano ang tama at mali? Ayun po yung first point na gusto ko pong bigyan ng stress, no? Pangalawa, dahil nga ano tayo, the source of sin is our hearts, no? It is within us. Ibig sabihin, of course, halimbawa, kasi alam niyo po, ang Bible malakas masyado sa sexual morality. I'll give you an example, no? Kunyari, sa internet, no, may mga pornography yan, no? Sabihin natin ang source ng sin, yung internet ng pornography. No? Totoo yun kasi occasion of sin yun eh. Occasion of sin eh. Pero yung source niyan, because meron tayong original sin. Tapos tinanggal yun ng baptism, pero yung consequences nun ay hindi tinanggal ng Diyos. Ang purpose ng Diyos, bakit niya tinanggal yun? Para mag-struggle tayo na magkaroon tayo ng virtues. May wisdom ang God eh. Ginamit niya yung weakness na yon ng sin natin upang ma-overcome natin yan by the power of His grace. That grace is more powerful than sin. May wisdom siya. Kasi may tatanong eh. Pambira si Jesus. Nung namatay at nabuhay siya, tinanggal nga yung original sin natin through baptism. Pero yung ating tendency to commit sin, hindi niya tinanggal. No. May wisdom ang God dun. Pinakita ni Lord na kailangan natin mag-cooperate sa Kanya for our salvation, for our holiness, sanctification, for our glorification. Mag-cooperate tayo. Ay, kasi yun ang plano niya eh. No? Plano niya yun. Kaya we praise God for His plan. Mga iba niya, dapat wala na. No, ayun ang plano ng Diyos. Kaya we bow before the plan of God, no? May mga weaknesses tayo to overcome para mapakita doon ang power ng resurrection ni Jesus, no? Kaya pag tinitingnan mo yung puso natin, it is the source of sin. Halimbawa, makita yung pornography. Sa puso natin, meron tayong lust. No? Na-activate yung lust natin eh. Kaya we will pray, Lord, save me from lust. Oh, ma-overcome yun. Magiging virtue na yun. Magiging merits natin. Mataas na ang degree ng reward natin sa heaven. Kasi na-overcome natin eh. No, praise God for His plan. Ay, yung plano niya eh. No? Kasi mga iba nagpipray, Lord, sana wala na akong temptation. Ay, hindi yung plano ng Diyos eh. Ang gusto ni Lord, lumaban tayo sa temptation para mapakita ang kanyang power, mapakita niya ang grace, at ang ating merits ay lumago ang ating reward sa heaven, no? Ang nakalagay nga kay James chapter 4 verse 1, no? Nakalagay dyan, where do the wars and where do the conflicts among you come from? Is it not from your passions that make war within your members? So it is within us, no? In the 7 capital sins of tendency, no? Pride, envy, avarice, lust, gluttony, anger, sloth, no? Sinasabi ng spiritual life dyan, pilgas. Pilgas, no? Pride, envy, avarice, lust, gluttony, anger, sloth, no? Pilgas, no? Kaya meron po tayo niyan. Na-activate lang ng external. Kaya ang labanan, yung within us. Within us.
And grace is more powerful. Kasi sinabi ni God sa Romans 5:5, God's love has been poured into our hearts by the Holy Spirit. Binuhusan tayo ng pag-ibig ng Diyos, no? Para yung puso natin mabago. Kasi ang prayer niya ni David, di ba? Create in me a clean heart. Nung pagkatapos niya i-murder si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, at pagkatapos niya mag-commit ng adultery kay Bathsheba, prayer ni David, create in me a clean heart. In sin, I was conceived in my mother's womb. Sabi ni David, no? Yung original sin, pinanganak ako, may kasalanan eh. Kaya ganito nangyari sa akin. Create in me a clean heart. At sinagot ni Jesus yan. Romans 5:5, God's love has been poured into our hearts by the Holy Spirit. Nakalagay din si 1 John 4:4. He who is within you is greater than he who is in the world. Kaya ang mundo maraming tukso, pero he who is within us, 1 John 4:4, is greater than he who is in the world. Kaya every time we overcome temptations, napapatunayan natin that Jesus, the Father, and the Holy Spirit, who is within us, is greater than he who is in the world. No? Kaya, when we receive Holy Communion, ayun po, ang patotoo, that he who is within us is greater than he who is in the world. No? And of course, binigyan tayo ng sacrament of confession, that if we sin, we go to confession, no? Kasi confession, healing, forgiveness, and divine life in us is restored or increased. Kung venial sin, nag-i-increase yung divine life natin. Kung we fail, mortal sin, it is restored, no? Kaya, ayun po ang gamot ni Lord sa gospel ngayon, sa Mark 7, verses 14 to 23, no? Kaya itong impurity na sinasabi natin dito, hindi lang food, no? Kung hindi, ito yung mga deeds natin, yung characters natin, yung mga attitudes natin. Ayan, nagiging impure tayo because of our deeds, because of our characters, because of our attitudes, no? Kaya, ang panlaban naman dyan, yung si Jesus, confession, Holy Communion, baptism, no? Kaya ito po yung true source ng sin, no? Kaya ang problema talaga, puso natin, no? Sinabi nga ni Jeremiah 17 verse 9, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? It rejects the authority of God. No, ayan ang puso po natin eh. Ni-reject niya yung authority ng God, no? Andito pala si Ate Edith. Ate Edith, no, maraming salamat po for your generosity sa pagbayad po sa Zoom, no? Magpo 4 years na po tayo. Maraming salamat po at nagbubunga naman, no, sa yung generosity nyo para sa atin. Kaya yung puso po natin, so ang puso natin nire-reject ang prescription at remedy para maging clean tayo spiritually. Ayun po ang nagagawa niya, no? Kaya ang solution sa Mark 7:14 to 23 is our heart and being cleansed by the divine life brought about by Jesus Christ, no? Through baptism, 1 Peter 3:21, baptism now saves you. John 20:22, confession, whose sins you forgive, they are forgiven. Whose sins you retain, they are retained. Tsaka John 6:54, my flesh is real food and my blood is real drink. Tapos 5:56, he who is my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him up on the last day, no? Kaya
kung titignan po natin sa natural lang, ang puso po natin ay talagang walang pag-asa. But because of God, of what Christ has done for us, what Christ has done in us, and what Christ has done through us, makita natin ang beauty ng divine life in answering the problem of our heart. O sa Filipino song, anong song po to? Sana, ano po? Anong song po yun? Dalawa ang puso ko. Diba? O, ano po original, ang original meaning po nun, kasi nahirapan siya pumili sa dalawang kotse. Kung aling kotse mas maganda. No? Pero naipasok na rito sa ating love life na dalawa love mo, tatlo, apat, lima. No? Mali, ang solusyon diyan si Jesus, no? So, ang solusyon po talaga ang tree of life, kung ano ang tama at mali ayon sa Diyos, at hindi yung tree of knowledge of good and evil na tao nag-decide kung ano ang tama at mali. Kaya makita nyo, kung alam nyo ang Word of God, ayun po natin kahit tayo nag-aaral, no? Kasi if you know the Word of God, alam nyo, ang tao pinipili lagi ay tree of knowledge of good and evil, no? Four times, no, sinabi ng verses na to, no, na problema natin puso, no? It is a heart problem. Ay maganda yung devotion sa the Sacred Heart of Jesus, no? Ang heart problem natin, ang solusyon dyan, puso ni Jesus, no? Ang puso ni Jesus kasi puso na mapagmahal, compassionate, forgiving. Ayun po yung Sacred Heart of Jesus, no? Sa verse 15, nakalagay, it is not what goes into your body that defiles you. You are defiled by what comes from your heart. Pangalawa, verse 20. No, verse 18. Can't you see that the food you put into your body cannot defile you? Verse 20. It is what comes from inside that defiles you. Verse 23. All these vile things come from within. They are what defile you. Ayun sinasabi ng Word of God, yung puso mo may heart problem yan. Kaya dapat yung puso natin, i-surrender natin kay Jesus yan. No, God's love has been poured into our hearts by the Holy Spirit, no? Kaya yung puso natin, palitan natin ang puso ni Jesus, no? Kaya meron tayong devotion sa Sacred Heart of Jesus, no? Kaya may mga first Friday devotion tayo, no? Para puso natin ay maging puso ni Jesus, no? So every one of us is born with an evil heart. In original sin, no? Ito sabi ni Saint Paul sa Romans 7, no, verse 23, no? Ginagawa niya yung ayaw niya. At yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa, no? And the only hope we have is a spiritual heart transplant that only Jesus can give. No, malapit na rin po yung ating Lenten season, no? Next month, no, March 5, no, Ash Wednesday. No? And even now, sabi natin lagi kay Lord, Lord, I need a spiritual heart transplant that only you can give. No? Kaya, sabi ni Jesus sa verse 14, all of you listen and try to understand. You pay attention. You pay attention. Kaya yung pagkabasa po tayo ng Word of God, ang sinasabi ni Jesus, listen and try to understand. So that we can profit from the Word of God. No, pay attention, no? Listen carefully and pay attention to what Jesus is about to say. So, yung issue rito, hindi na po pagkain, no? So, alam na po natin yung sagot, no? Walang pinagabawal na pagkain, no? Dapat alam natin yung sagot na dyan, no? Nakalagay po yan sa Mark 7, tsaka Acts 10, verse 15, no? Ayun po sagot doon, no? Walang pagkain na pinagabawal, no?
Pero kailangan, wag naman tayo sobra, no? Ganun, no? So, hindi po talaga yan ang issue. Ang issue niyan, we are unclean. We are unclean. And only God is clean. Ayun po siya sabi, unclean food. Actually, tayo ang unclean in relationship to God. Only God is clean. Kaya we always pray sa Mass, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. Para ma-cleanse tayo. No? So, bago tayo matulog, di ba? Lord have mercy. No? Ayun po ginagawa ni Ate Baby, no? Kaya maganda na she made it, no? Sa heaven, no? Lord have mercy, no? You make me clean, Lord. Ayun lagi mga lepers, eh. Yung kwento ng leprosy, of course, healing of physical leprosy. Pero may mas malalim na meaning yun. Na lahat po tayo ay lepers. Pag lepers ka, pag may leprosy ka, maliban sa may sakit ka, nakakahawa ka. Di ba ganun din tayo? Yung masamang ugali, nakakahawa yung ibang tao sa masamang ugali mo. Yung masamang behavior mo. Yung masamang attitude mo. Nung masamang ginagawa mo. Yung masamang karakter mo. Contagious yun, nakakahawa ng ibang tao. Ngayon, if we are clean, nakakahawa din tayo. Contagious din ang pagiging mabait. Pag prayerful kayo, nakakahawa yan. Nakikita kayo lagi. No? Nakikita kayo, nagdadasal kayo. Nakikita kayo, nag-rosary. Nakikita kayo, nagbabasa ng Bible. Nakikita kayo, nakisimba. Nakikita kayo, umattend ng mga devotions. Kay San Martin, San Nazareno, kay Mama Mary, sa Santo Niño. Nakakahawa yan. Yung mga ibang tao, yung maaaring hindi mahawa ka, pero next time mahahawa yan. Ayun po, may mas malalim po yung mga kwento, yung mga parables, no? Yung mga stories, no? Hindi lang po physical yan. May malalim na spiritual meaning. No? Para sinasabi, only God is clean, I am unclean. Nung 7 capital sins, may tendency ako niyan. Mga iba may malakas sa lust, mga iba sa pride, mga iba malakas ang envy, mga iba malakas sa anger. Lahat po tayo may tendency dyan. At bawat isa sa atin, mayroong mga mas malakas na tendency towards that. Ang gamot, ang spiritual remedy, si Jesus, no? Ang spiritual remedy, si Jesus, no? Ngayon, kaya, so sin is not just out there. Mga internet, yung mga movies, o yung mga masasamang companions, di ba? Sabi ni St. Paul, di ba? Bad companions ruin characters. Sabihin niyo po sa mga anak niyo yan. Sinabi ni Jesus yan kay St. Paul. Bad companions ruin characters. Kasi nakakahawa yan eh. Di ba may kasabihan tayo sa English, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Alam na alam po natin yan. High school pa tayo. Pinamemorize sa atin ng mga teachers natin. Kasi ayan po na word of God. Bad companions ruin characters. Halimbawa, nung patutuo sa atin ni Brother Alvin, tanyo, iniwasan niya yung mga ka-empleyado niya. Pupunta sila sa mga beer house. Pupunta sila sa mga babae. Nagdadasal siya. Niligtas siya niyo. Kasi bad companions eh. Kaya tayo maging good companions para mahawa sila sa atin. Ang nangyayari, kadalasan, mas malakas makahawa yung bad companions eh. Di ba? Halimbawa, yung virus, di ba? Contagious yung virus, nagka-pandemic, di ba? COVID-19 eh. Pero yung health, dapat makatulong sa tao yun. Pag-iingat sa health, pag-aalaga sa health. Dapat mas malakas yun kaysa pagiging pabaya sa ating health, no?
Kaya ito po yung sinasabi ni Jesus, no, sa Mark 7, no? Listen and understand carefully. Siguro yun po message ni Lord sa atin tonight, no? Maraming message si Lord sa atin, eh. Siguro whenever we read the Word of God, listen to what Jesus tells us, no? Listen and understand. So that we can profit. Para yung Bible study natin, yung Bible sharing natin, ay dumiretso sa ating puso. At yung puso natin ay maging sacred heart. Gusto nyo po yan? Dalawa na po yan eh. Pag nasa demonyo tayo, evil heart. No, sinasabi nito ba? Sexual immorality, theft, anger, ano pa? Greed, malice, murder, envy, deceit, folly, blasphemy, foolishness. Ayun po nakalagay sa nung binasa natin kanina. Pero lahat po yan mawala pag we listen and understand na si Jesus ang magpapalinis sa atin, no? Kaya siguro nakalagay pa ito, isang good news pa eh. Sinabi sa Jeremiah 24 verse 7, no? Jeremiah 24 verse 7. I will give them hearts that recognize me as the Lord. They will be my people and I will be their God. For they will return to me wholeheartedly. We cannot create a new heart. Only God can give us a new heart. I will give you a new heart, no? They will be my people. Ang gandang pangalan nating community. Christ family. No? We are His people. We are His people. Christ family. Armor of faith. No? Lumalaban, no? San Martin, very saintly person. San Martin. Follower ka Santo Niño. We become people of God, no? I will give them hearts that recognize me as the Lord. Kaya sa title pala ng ating community, Christ family. Si Christ na ang Lord natin eh. No, kaya dahil Christ ang Lord natin, yung family natin, sana nag-reflect na tayo ay kanyang mga tao. Di ba, usap-usapin, tao ko yan. Bata ko yan eh. Masabi din ni Jesus, no? Ang Christ Family Prayer Group, tao ko yan. San Martin de Porres Church, tao ko yan. Armor of Faith Prayer Group, tao ko yan. Santo Niño Devotees, tao ko yan. Masabi ni Lord yun. Kasi si Jesus, ang Lord natin eh. Masabi niya, no? Kaya nga, sa Psalm 51, na nabanggit ko kanina, verse 10, yung prayer ni David, no? Si David, murderer eh. Adulterer. Pero nabago ng Diyos. Kasi nagdasal siya eh. Create in me a clean heart, O God. Dasal tayo. Lord, yung puso ko, create in me a clean heart. Tapos, ang ito, renew a loyal spirit within me. Maging loyal, sabi ni David. Maging loyal ako. Ibig sabihin, consistent ako sa iyo, Lord. Of course, we all fail, no? Kaya may confession tayo, no? Pero sana yung mga failure natin, maliliit lang. Huwag na yung malaki. No, kasi yung, minsan nakagalit tayo eh. At ano yun? At least maliit lang yun. Pero yung total na galit ka, malaking galit yun. O kunyari naman, sa mga kalalakihan, no? O, na-attract ka sa beauty ng babae. O, sa mga lalaki, sino ba hindi ma-attract? O, pero hindi masama yun. Pero, dasal agad tayo, Lord, maging malinis ang aking paningin. Kaya, aalis natin ang paningin natin. Loyal tayo kay Lord, loyal na. Loyal spirit, consistent na. No, pagiging loyal yun kay Lord, no? Halimbawa, yung mahilig tayo magkwentuhan, huntahan, di ba? Mahilig ba?
Pastime natin yung tan eh. Sino ba may ayaw niyan? Masarap pagkwentuhan, no? Pero pagpalagay natin nakakasira tayo ng kapwa na, tigil na tayo. Tigil na. No? Ganyan din, no? Sakit din po namin. Lahat po yan. Meron tayo yan. Pero bibigyan tayo ng loyal spirit within us. Na-recognize natin, sumusobra na ako, Lord. Give me a loyal heart. Loyal. Tapat ako dyan eh. Boss ko yan eh. Sinusunod ko si boss. Lalo ngayon, campaign period ngayon eh. Oh, tao ko yan, no? Atin yan. Sabi ni Lord sa atin, atin yan. Akin yan. Yung Christ Family Prayer Group, akin yan eh. San Martin de Porres Church, akin yan. Armor of Faith Prayer Group, akin yan. Devoto ng Santo Niño, akin yan. Yung mga umaaten sa atin, no? Si Sister Risa, si Sister Min, Nanay Lucy. Lahat mo sa atin, atin yan. Akin yan, sabi ni Lord. Give me a loyal spirit within me. So we need to pray for God to take our old heart and give us a new heart. Ano itong new heart na ito? Itong new heart na to, you long for God. One way to know if you have a new heart when you start longing for God. Kaya na po na bago na ang inyong puso. You are longing for God na. How do you long for God? You long for God through prayer, morning prayers natin. You offer your day, ay Lord. That is longing for God. You go to Mass as often as you can. That is longing for God. You go to confession. That is longing for God to cleanse you. Ano pa ba? When you pray the rosary, that is longing for God because you are meditating on the life, death, and resurrection of Jesus. When you pray the Divine Mercy Chaplet, you are longing for God because you are crying for mercy for yourself and for other people. So, one characteristic of knowing that you have a new heart is that you long for God. Kayo po meron ng new heart. Ayun po ang good news. Meron na kayong new heart kasi you're already longing for God. Biro mo, umattend ka ng Wednesday, prayer Bible study. You're longing for God. Kasi pwede naman, yung time, ano bang may programa ba? At 7 o'clock sa TV? Meron ba? 7 o'clock. Hindi kasi ako nanonood ng TV. Oh. Mga iba, they long for that rather than attending the Bible study. Kaya you prefer that eh. But you're longing for God already, no? Kaya we praise God, no? Thank you, Lord, for giving us a longing heart for you. Renew mo lagi ito, Lord, para loyal kami sa iyo. Loyal, no? So we praise God, no? Tonight, we praise God for giving us a new heart, for a longing heart, no? Pasalamat tayo dyan, no? Kaya nga, ang effect nito, sabi ni St. Paul sa Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ibig sabihin, willing na willing ka na mag-proclaim, mag-preach, mag-share kay Lord. Ayun na ibig sabihin nito. Kasi ino-openly declare mo na. Pag may opportunity ka, nakishare ka na. Ayun po ang new heart. Kasi gusto mo rin ng ibang tao magkaroon ng new heart. Gusto mo rin ng ibang tao magkaroon ng longing for God. Di ba gusto natin yan? Oy, baliwala sa'yo kung ang tao nag-long for God o hindi. Ako gusto ko, mga classmates ko mag-long for God. Pag nagkakaroon kami ng reunion, gusto ko magkaroon sila ng longing for God. Ayun na, if you openly declare, kasi may new heart ka na eh. Gusto mo nang i-share si Jesus sa kanila, no? Tapos, mangyayari sa yun, Psalm 37 verse 4, na paboritong-paborito natin. Ano po nakalagay dyan? Take delight in the Lord. O you begin to delight in the Lord na. No?
kumbaga sa ano parang halimbawa dati, kunyari, ayaw mo kumain ng gulay. Pero natuto ka na kumain ng gulay for your health. Natutuwa ka na kumain ng gulay. Di ba? Dati ayaw mag-exercise. Ngayon okay sa'yo mag-exercise eh. Nag-enjoy ka na, nag-delight ka na sa pag-exercise. Dati ayaw na, kinakatamaran yan eh. Ngayon di, you delight na sa exercise, no? Ano pa ba pwede mag-delight? Dati, ayaw mo ng community life. Kasi yung community life, ang daming challenge eh. Nandiyan yung chismisan sa community life, nandiyan nakisiraan, nag-aaway. Pero ngayon, you take delight in the community life. Bakit? Pamilya ka ni Lord eh. You take delight na. You take delight na sa life ng church, no? Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire. Dahil nag-delight na kay Lord, sige pa, sige pa. Babalikan ko lang po yung kanina. Bishop, ano ang basihan nung isang sekta na ayaw kumain ng binuguan? So pinanghahawakan nila yung sa Old Testament. Ano Opo. ang taho ang Bible verse na ginagamit nila para mapanindigan nila yung paniniwala nila? Nasaan po yan eh? Marami po yan sa Deuteronomy at sa Leviticus. Lahat po ng mga maraming sekta na masyado nilang ine-emphasize ang isang bagay. Halimbawa, nakalagay po sa ano rin, sa Leviticus din yung bawal yung tato. Nasa Leviticus din, bawal yung pantalon yung mga babae. Bawal din sa Leviticus yung ang babae, ang inyong ano, yung inyong gupit dapat yan, bawal sa ano yan, sa Leviticus yung gupit nyo. No? Kasi dapat ang gupit nyo mahaba. Kasi ang laws po ng Old Testament, tatlo, no? Na-share ko na rin po sa inyo before yan eh. Tatlo po ang batas ng Old Testament. May tinatawag tayong dietary laws. Dietary, no? Ito yung food laws. No? Basahin nyo lang po sa buong Leviticus, no? Marami po yan. Sa Leviticus 18, andyan din po yung bawal ka pumunta sa manghuhula. Marami po natin, no? Usually Leviticus 18 pababa, no? Food laws, no? Pangalawa, mayroon sila tinatawag na worship laws. Yung worship laws, ito yung kailangan sa pagsambay, kailangan meron kang lamb, papatayin mo, yung dugo, i-sprinkle mo sa tao, no? Mabuti sa atin, holy water lang i-sprinkle, di ba? Di ba? Nung Old Testament, ang i-sprinkle sa kanila, dugo. Ma-imagine nyo yun? Ang tawag dyan ay mga worship laws nila. Ang pangatlo, moral laws. No? Yung moral laws, ito yung Ten Commandments. So yung dietary laws, tinanggal na ng Jesus yan sa New Testament. Yung worship laws, binago na ni Jesus yan, kaya meron ng misa. Siya yung Lamb of God. Hindi mo na kailangan yung dugo ng lamb na sprinkle mo sa tao. Yung Lamb of God na si Jesus, tinitake mo na, kinakain mo na. No? Kaya, siguro bigyan kita na assignment ito, Ate Jessica. Siguro for our sake, no, ilista mo lahat ng yung mga sekta. Halimbawa, mga bawal, mahabang buhok. Kasi mga dating dan, bawal lang sa kanila maggupit eh. Pati yung mga, kay Kibuloy, bawal din yan eh. Pati yung kay Almeida, yung Jesus Miracle Crusade, bawal sa kanila mahabang buhok eh. So, tingnan nyo po yun. Madali po titignan nyo lang po sa sa Google o sa concordance. Kaya kami sa seminaryo, meron kami concordance. Kasi yung concordance po, depende, may maliit, makapal, nandun po lahat ng references. Concordance sa sinasabi nyo, may binigay po sa akin si tatay eh. Safe po bang basahin ko yun? Kasi galing po Oo. interpretation ng Jehovah eh. Kasi yung concordance po yan, neutral yan. Okay. Neutral po yan. Tatay sa akin eh. Sige po. Depende nga ng kung gaano kakapal. Kasi mga ibang concordance, siguro kulang sila sa pag-aaral, maikli lang. Mga ibang concordance, mga scholar, kakapal yan. Lahat yan. Oo, okay na po yan. Basta tingin nyo, dietary laws. Andun lahat yan eh. O kung hindi, yung nandito yan, nasa Bible ko, kasi maganda yung Bible ko, nasa likod lang ng Bible ko yan. Lahat ng dietary, ito yung mga, kung makikita nyo, ito yung concordance. Opo. Oo, so yung magandang Bible, meron po nito lahat. Ano pong Bible? Marami po yan eh. Yung sa akin Bible kasi, nagbigay sa akin ito isang layman sa States noong 1986, no?
bagong labas to, The New Catholic Study Bible, no 1986 pa to. The New Catholic Study Bible, no? Ah, maganda tong Bible kong to, no? Ito yung binigay niya sa akin. At mula noon ito yung ginagamit ko, no? Kasi based to kaya ano sa translation ni Saint Jerome, no? Pero marami pong ano ngayon mga New American Bible, pero lahat po yan may concordance. Okay po. No? Ang tanong lang kasi, yan po sinasabi ni Saint Paul, no? Sa 2 Corinthians, binulag sila ng demonyo eh. Kaya hindi nila maintindihan yun. Totoo po yan eh. Titignan ko lang po, no, kung matandaan ko po sa, bagay, may, ay, naku, 1 minute na lang po, no? Sa 2 Corinthians 4 po kasi, diyan po yung yung binulag sila ng demonyo, no? Next time po, wala po tayong time, no? Yung sa 2 Corinthians 4 po kasi, yung Word of God, kaya ako pag may kausap po ako na non-Catholics, nagpipray ako for exorcism. Kasi kahit nabasahin po, hindi nila maintindihan. O, di ba, Sabat, no? Hindi nila maintindihan yan eh. Na yung mga apostles na, binago na Sunday na. Sasabihin ko, tignan sa Acts of the Apostles, no? Yung Sabat nyo, yung mga Sabatista, Seventh-day Adventist, na ano sila, na ano nga, na, di ba, trust the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Lean not on your understanding. Ibig sabihin, lean on the understanding of the church. Ayun po interpretation nun. Nakalagay po sa ano yan eh, sa Proverbs 3, verses 5 to 6, no? Trust the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So tanong ko, do not lean on your understanding. Whose understanding are you going to lean on? Kay Pedro, kay Jose ka magilin? No. Sa church, nakalagay kasi sa 1 Peter 3:15, the church is the pillar and foundation of truth. Mga non-Catholics, maraming truth. Na alam sila, maraming truth. Pero wala silang foundation. Kasi ang foundation ng truth, yung church. The church, 1 Timothy 3:15, the church is the pillar, haligi, and foundation of truth. Kaya kahit marami kang truths, no? God is love, God is merciful, God provides, God has a plan for you. Paborito lang, Jeremiah 29:11, marami kayong truths. Pero pag wala kayong foundation, lahat ng magkukulaps. Hindi nakaka-fit yan. Dahil walang foundation. Ang foundation ay church, the Catholic Church. Bakit masabing Catholic Church? Kayo sumulpot kayo 15th century lang. Kayo sumulpot lang 1920. Kayo 1914. Kayo 1865. Ang Catholic Church, nag-start yan nung panahon pa ni Jesus. Kaya the church that St. Paul is talking about is the Catholic Church. Kaya yung Proverbs 3, 5 to 6, na lagi yung kino-quote kahit sa mga schools. Trust the Lord your God with all your heart and lean not on your understanding. Next question. Whose understanding are you going to lean on? Kay Pedro, kay Jose, Seventh-day Adventist, born again? Whose understanding are you going to lean on? You lean on the church. 1 Timothy 3:15. Because the church is the pillar and foundation of truth. Marami kayong katotohanan, that is true. Because your truth is also in the Catholic Church, no? Kaya nagkakaroon tayo ng ecumenism. Pwede mag-usap kasi may maraming bagay na nagpareho ang understanding. Pero kapag wala kayong foundation, magkukulaps. Kaya sabi ni St. Paul, heresy is a sin. Sa Galatians, no? Pag mali ang paniniwala mo sa paniniwala ng simbahan, that is a grave sin. Kaya I pray for them na makita nila ang katotohanan, no? Ayun po siguro, marami tayong, pwede pa sanang pero ano po tayo, no? May 5 minutes pa tayo, kung may mga tanong kayo, gusto nyo mag-share pa, no? Mahalaga po yun eh. Kaya lagi ko sinasabi, Catholic Bible Study.
Kasi ito yung foundation. Maraming truths, di ba? May mga ibang truths eh. Kahit mga Buddhist, may truth yan eh. Mga Hindu, may mga truth din yan. Of course, bali nila yung reincarnation, no? Kasi wala silang foundation eh. May truth sila na magmahal ka ng kapwa mo, no? Huwag kang gagawa ng masama. Kasi pag gumawa ka ng masama, ibabalikan ka niyan. Oo, may Buddhism eh. Eh kahit mga Muslim din naman eh. Ah, Muslim means peace, no? So yung mga may magandang bagay, yung mga Muslim, nagbibigay sila ng kawang gawa nila. That is also truth. That is good. Pero pag wala kang foundation, the church as the pillar and foundation of truth, yung mga truths nyo, magko-collapse yan. That is heresy. No? Kaya ayun po halaga kung bakit Catholic Bible Study. No, maintindihan nyo. Kasi ito yung foundation ng lahat ng katotohanan. Ang pagkukulang kasi natin yung witnessing natin eh, yung personal na kasalanan. Kaya sabi nga ni Jesus, no, ay mabuti pa sa inyo talian kayo ng millstone at ihagis kayo sa dagat. Kasi naliligaw niyo yung mga little ones. Nako, sagot ng mga pari yan, mga clergy at mga katoliko. Pa nagbibigay tayo ng maling halimbawa. Kasi lumalabo yung simbahan ni Jesus eh. Dahil sa mga kalokohang ginagawa, at lalo pag mortal sin ginagawa natin, di ba? Katoliko siya, no? Ang daming babae. Katoliko siya, grabe kung magnakaw para magpahirap sa bayan. Anong klaseng katoliko yan? Ayoko maging katoliko pag ganyan ka. No, nawala. Kaya sabi ni Jesus, mabuti pa sa inyo, millstone. Talian ka, tihagis ka sa dagat, no? Kaya maganda po yung Catholic Bible Study at napakalaki ng responsibility ng pagiging katoliko. Napakalaki ng responsibility ng pagiging katoliko. O hanggang doon na po muna siguro. Ha? Itataas natin ulit kay Lord, no? Si Ate Jessica, si Ate Emily, si Min, si Sister Risa, si Sister Karina, si Brother Alvin, Armor Prayer Group, San Martin de Porres Church, Christ Family Prayer Group, sino pa ba ang dito? Si Brother Alvin, at lahat po, Panginoon, lalo po yung mga may sakit, no? Si Brother John, si Brother Egay, kami rin po lahat, kami mga elderly, Lord, may mga sakit na rin po kami, tinataas po namin for healing or for strength, for consolation, Lord, in our condition. In Jesus' name, amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless po. Okay, thank you. Sige, God bless po.